Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by Attorney Regal Oliva. Title niya is ICC Fighting for its Survival. Good news po ito para kay Tatay Digong. Okay, update lang muna tayo sa fund drive for the Brave 14 Marines. Meron na tayong naipon sa GCash natin na 100,000 pesos. Ipapadala na ngayon para makatulong tayo sa Brave 14. Yung naunang naipadala natin is 370,000 plus 100,000 ngayon. At least, salamat sa mga nagpadala ng kahit malilit lang na amount. Ito, sa mga gusto pang magpadala, ito po yung GCash number natin. Pasensya na kayo dahil balik-baliktad ang numbers. 0966-265-8480. Ulitin ko, 0966-265-8480. Okay. Ivan Henry Sibug ang pangalan. Yung Ivan is Echo Victor Alpha November. Okay, may magandang balita. Point of view ni Attorney Regal Oliva. Sabi niya, ang hinaharap ng International Criminal Court fighting for its survival. Ibig sabihin, may pag-asa po ang Tatay Digong na makalabas earlier at hindi na matutuloy ang kanyang trial. Habang ang buong mundo ay nakatutok sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay mas malaking kaso na ngayon ang kinaharap ng International Criminal Court o ICC. Ang kaso ng sarili nitong survival. The United States Secretary of State Marco Rubio was unequivocal. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. Hindi ito simpleng political rhetoric. Ito ang opisyal na posisyon ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo at ang ibig sabihin niya, sanctions, diplomatic pressure, visa restrictions at pagkikayat sa ibang bansa na muling pag-isipan ang kanilang membership sa Rome Statute at ang nararamdaman na ito ng ICC. Hindi pagkaraniwan na ang mismong presidente ng ICC, Judge Tomoko Akari, ay lumabas upang humingi ng suporta sa Japan. Courts ordinarily speak through their decisions, not through diplomatic appeals. But when a court starts lobbying governments to keep supporting it, it tells you one thing: the institution knows it is under pressure. Wow. Tanungin natin ang mas mahalagang legal question. Ano ba talaga ang nagpapalakas sa ICC? Iba rin, hindi sundalo, hindi rin police powers, states. Kapag walang bansang gustong magpatupad ng arrest warrant, warrant na lang yan sa papel. Kapag walang gobyernong makikipagtulungan sa investigations, itigil ang ebidensya. Kapag lumiit ang pondo at tumarami ang umalis sa Rome Statute, the court may continue to exist legally, but its ability to function becomes progressively weaker. At ito ang dahilan kung bakit hindi nila basta-basta bibitawan ang kaso ni Rodrigo Duterte. Hindi lamang ito tungkol sa isang dating Pangulo ng Pilipinas. Duterte is arguably the highest profile accused currently in ICC custody. Ang kasong ito ay nagsisilbing patunay na kaya pa rin magpatupad ng jurisdiction ng ICC kahit laban sa isang dating head of state mula sa bansang pumatras na sa Rome Statute. Kung mabibiko ang ICC sa kasong ito, habang lumalakas ang panawagan ng mga bansang questionin ang court, the consequences go beyond prosecution. It raises questions about the court's credibility, enforceability, and future relevance. Hindi pa pumabagsak ang ICC, pero malinaw na hindi na lang si Rodrigo Duterte ang lilitis. The ICC itself is now struggling to prove that it can still command the confidence and the cooperation of the entire international. Another day. Galing! So, ayaw nila talagang bitawan si Tatay Digong natin yung ICC kasi parang yan ang trophy nila na ito, kayang-kaya namin i-try ang dating presidente. Oh, bakit? Nakikipagtulungan ang Pilipinas. Ang Pilipinas matagal nang nag-withdraw sa ICC. When was that? 2019. Nag-withdraw na. Ito namang administrasyong Marcos, despite sa pronouncement ng presidente na wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, kinain niyang kanyang salita, biglang bumaliktad.
nag-group effort at yun, nandun na ang ating Tatay Digong. So, but anyway, may hangganan ng lahat. At ako, nagdarasal ako na magtatagumpay ang kampanya ng ICC para buwagin, dismantle ICC brick by brick. Correct me if I'm wrong, may 2 taon pa ang Trump administration. Pwede pa siyang mag-re-elect. At kung mananalo siya, may 4 years pa siya. So, Trump has full 6 years to dismantle ICC, and hopefully by that time, hindi na makapag-function ang ICC dahil sa mga kumalas na mga members, kulang na ng pundo, mapipilitan silang i-release si Tatay Digong natin. Kaya, good news po itong mga pangyaring ito, answered prayers natin, ituloy lang po ang pagdarasal para sa kaligtasan at paglabas ng ating minamahal na Tatay Digong. Darating din yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Dili sa panimalay ni Auntie Lineta Barton nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang iyang atop nga trapal lang nga pagapulihan karon sa gitabang nga yero. So muna ni ang iyang pag-aatopan. Og mao na ni ang gitabang nga ero nga 5 ka DJs og 5 ka D8 nga ilang iatop karon sa ilang balay. Ito lang kanin mo na bibiraw. Thanksgiving diyan. Atay mo ron kaya mga bigay lugar. Kaya ka makaalwan pa. Napito, buksan ako. Kaya pa na. Og karon human na gyud sa pag-atok ang ginatabang nga yero. So nindot na gyud nga lantaw. Napulian na tong trapal lang. Pasalamat gid kay ko sa Ginoo. Salamat mi sa Ginoo nga wala gid na mo damha nga kuan ani nga adlaw nay emergency nga panalangin nga wag gid na mo damha nga karon maabot sa among kinabuhi nga napulihan na gid among kuan balkon nga trapal lang gid sa nga duha nga